The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Ellis I Cupides. think he's on the road today. Yeah, that's Sabi what na he sina- said Ay, yesterday. I- Ay, hindi pala siya on the road. Nasa bahay pala, I Pastor. am surprised. I am so shocked. You're at home? Uy, wala. Ayan. Na-move yung aking schedule ng after lunch. Yan. Okay, very good. Very nice. Alright, sige. So, eto nga, ang ating pong inaabangan, si Brad Jeff, at ito rin po ang pinanghugutan na segment ni Karen Privaldo nung panahong iyon. Kailan siya nakakausap? Anong petsa yun? Noong... Panahon ng pandemic yun. Hindi, tagal na, Panahon ng 20, pandemic. huling nakausap. Una. Unang nakausap. Oo, yung unang-una, 2022, November 11. November 11. Opo, may pandemic pa Wow. kasi naka-face mask tama. palagi. Okay. Sige, so Brad Jeff, nakita mo yung sa video, no? Si Karen. Yes. Grabe. Then, pinapakita lang yung commitment talaga ng mga tao, yung mga Happy Anonymous sa mga tinutulungan natin. At napakalaking pribilehiyo sa atin dito na tayo rito sa programa natin na nakikita natin yung progression kung paano natutulungan yung tao. Hindi lang one time. Okay na yan, bahala ka sa buhay mo. Nababago talaga ang buhay. Praise God. Praise God. Opo. At itong pong kwento nga ni Karen, ulitin ko lang, alam niyo ho yun, yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Alam niyo ho yun. Kitang-kita po siya mismo yung kanyang will to survive para sa kanya pong anak. Yun po lagi niya sinasabi po sa atin. Okay, sige. So Brad, ito na po ang pinaka-importante ha. The message. Go Brad. Yes, Brad Ted. Webis na Webis po. Nag-usapan natin about life, mga buhay po. Sabi sa unang Timoteo 6:19, sa ganoon makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Sino po kinakausap na tong si Apostol Pablo? Ito po si Timoteo, ang kanya pong young disciple. At malapit na po mamatay si Apostol Pablo dito. Pugutan to ng ulo, hahatulan ng mga Romano. Pero sabi niya, ito pinakamahalaga ko sa iyo mga advice against mga false teachers. And then sabi, sino daw yung mga kinakausap na to? Yung mga tao daw pong may kaya, yung mga mayayaman, yung may sobra sa pang-araw-araw na pangailangan ba? And then sinabi po sa verse, we are all looking for life. Kaya nga ang Tagalog po ng trabaho, hanap buhay. Okay? Pero ano po bang klaseng buhay ang nakukuha natin? Pansamantala lang po ba? Yung maisasalba lang tayo for the day? Yung pong nasabi nga nating survival mode. Minsan po kasi napaniwala tayo ng mundo na pag tumataas ang standard of living, tumataas din ang quality of life. Yung kumbaga yung kalidad. Okay? Kaya karamihan po sa atin, lahat naman tayo guilty rito, ang goal natin pataasin talaga yung standard of living. Pero minsan sumusobra. May bahay ka na, gusto mo 3 bahay. Papa-Airbnb mo 2. May kotse ka, gusto mo 8 kotse. So parang the more tumataas ang standard of living, feeling natin, tumataas din ang kalidad ng buhay. Pero alam natin hindi po totoo yan. Otherwise, wala sanang mayamang depressed. Wala sanang milyonaryong hiwalay sa asawa. Wala sanang mayamang malungkot. Kung yun lang po ang ating basihan, ano? Pag marami kang ari-arian, tumataas ang quality of life. Okay, hindi po totoo yan. Sabi ni Apostol Pablo, okay, hindi ito ang totoong buhay. Godliness with contentment, sabi niya kay Timoteo, is a great gain. Wala tayong madadala, sabi niya, sa mundo na to, kasi nung niliwal ka, wala ka naman din dala sa sinapupunan ng nanay mo. Kaya po sabi ni Apostol Pablo, yung pag-ibig sa salapi, layuan mo yan, Timoteo. Ituro mo yan kasi yan ang lahat ng ugat ng kasamaan. Sabi, ito lang po yung payo niya. Let me indulge me lang po. No? Sabi niya kay Timoteo, sikapin mong mamuhay na matuwid, mamuhay ng banal, mas matibay yung pananampalataya, mapagmahal, mapagtiis, at mabait sa kapwa. Okay? At after nga po nun, finocus na niya sa mga mayayaman, yung may kaya. Huwag niyong i-focus ang inyong hope. Huwag niyong i-angkla ang inyong pag-asa sa kayamanan dahil madali itong mawala. Sa halip, umasa daw po tayo sa Diyos. At sabi po, turuan niyo yung mayamang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, mapagbigay, at matulungin sa kapwa. In short, maging happy anonymous ka daw, parang ganon. Kaya sabi, balikan natin yung verse, unang Timoteo 6:19, sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala
at matatamo nila ang tunay na buhay. Sa Diyos lamang po masusumpungan ang true life. Kaya sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil tinuruan mo kami ng prinsipyo na hindi pagkakamal ng salapi ang solusyon para magkaroon ng masayang buhay, kundi ang pagiging matuwid, pagkakaroon ng relasyon sa iyo, pagmamahal sa kapwa, paggawa ng mabuti. Ito, Lord, yung mga bagay na hindi masusukat na salapi. Yung joy na nakita namin kay Karen, sulit, Lord, yung mga binigay ng Happy Anonymous through the years. Dahil, Lord, this is relationship with you at nakikita having relationship with others. So, salamat po sa aming mga Happy Anonymous, sa mga taong walang sawang tumutulong araw-araw dahil alam namin sila ay blessed din. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, muli kaming dumudulog sa inyo para po kay Brad Jeff. Salamat po muli sa araw na ito sa napakagandang reminder at mensahe po para sa aming lahat. Lord, alagaan niyo po lagi si Brad, lalo na po ang kanyang kalusugan, and always bless his mission. Panginoon, patawad po sa mga kasalanan po namin. Dito po sa binabanggit ni Brad Jeff, kami pong lahat dito ay guilty. Lord, please grant us the gift of contentment. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat, Brad, na marami. God bless you more. And again, sa ating pong mga contestant, bukas po ang ating katanungan, ang ating aral today. And ang pinaka-importante po, the message. Yan. Okay. Napakaganda. Okay, Brad. So, mamaya after lunch ang lakad mo. Ano ba ito? Ito ba speaking engagement? Yes, Brad, sa Diwa Publishing, kaibigan natin yung presidente dyan. So yung kanilang mga guro, kanilang mga facilitator ng kanilang publishing, gusto nila magkaroon ng relasyon sa Diyos. Yan, kaya tayo naatasan. Sa mga gusto po na yung kumpanya nyo makarinig ng mga salita ng Diyos in a practical application po ng Word, sabihan nyo lang po ako, I'm just one message away sa Facebook. Yan. PastorJeff.ph po ang ating Facebook. Brad Ted? Opo, hindi po ito motivational speaking ba ang tawag diyan na Brad Jeff? Yeah, pero more of transformational speaker kasi Brad Ted ang aking linya. I use the Word of God to transform people. Not me, but the Word of God will really transform yan. Transformational. Hindi lang po ako motivational. Yan, transformational. Okay, transformational. Baka pwede kang mag-speech kapag nagkaroon ng inauguration ng new Senate building. Hindi, joke lang ho. Parang alam mo, dapat bago. Hanggang doon lang ako. Opo, sorry po. Kasi Brad, kung malalakad mo yan, I'll be more than willing to do that. Kung malalapin mo yan sa Senado. Opo. Pwede ba yung referential? Magkailangan ng referee. Lakas ng tawa mo. Brad Ted, Ano? baka ako mag-walk out eh. Okay, dyan lang tayo, Brad. Okay, sorry po. Smile naman kayo dyan. Smile naman po. Smile po naman tayo dyan. Smile lang ho naman tayo. Okay, sige. So, Brad, Friday na bukas. Amen. Thank you so much. Okay, Brad. Okay, Brando Barantes, thank you for tuning in. Saka si Jay Notorio, thank you so much for tuning in. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.